Narito pong News TV Quick Response Team sa Barangay Manresa dito po sa Quezon City kung saan kanina madaling araw ay nagkaroon po ng malaking sunog dito. Abot po sa 500 pamilyang naapektuhan ng sunog dito na inyo pong nakikita kung gaano kalaki. Karamihan po sa mga biktima ng pagliyab na yan ay mga informal settlers at hanggang ngayon po ay hindi pa matukoy ng mga otoridad kung ano ang pinagmulan ng sunog. At naging pahirapan naman para sa mga bumbero ang pag-apula ng apoy dahil bukod sa dikit-dikit ay mga bahay po dito at makitid ang mga kalsada ay gawa sa light material sa mga tahanan dito. Narito po report ni Lala Roque. Nagngangalit na apoy ang dinatna ng GMA News sa Mauban Street, Barangay Manresa, Quezon City kaninang madaling araw. Ang ilang residente nagkukumahog sa pagsasalba ng kanilang mga kagamitan. Bandang 2:00 ng madaling araw nang sumiklab ang sunog na tumupok sa humigit kumulang 200 bahay. 2 ang naiulat na patay. Isa sa kanila ang 3 taong gulang na batang si Alexander Espina na nakulong sa loob ng nasusunog na bahay. Agad na maisinugod sa ospital ang isang kaanak itong nagtamo ng paso sa braso. Patay rin si Madeline Soliman, 24 na taong gulang, na natrap naman sa ikatlong palapag ng isang gusaling na tupok. Sa bintana nga, hindi nga namin maabot yun dito sa bintana malaki na yung apoy. Hindi na po kasi makalala Nasabi lang po, yun nga daw po. Kasi siya lang daw po yung nawawala doon. Siya yung nasa kwarto na yun. Isang bombero rin ang sugatan. Ano nangyari sa'yo? Burn lang po, burn. Na-burn lang po, na-burn. First degree lang. Okay ka naman? Okay naman po. Nahirapan naman ang mga bomberong agapan ng pagkalat ng apoy na umabot sa Task Force Alpha. Bukod daw sa magkakadikit ang mga bahay, gawa rin ito sa light materials. Nagkulang din daw sa supply ng tubig. Problema namin sa may Dagot Street, wala kaming fire hydrant. Bali, ginawa na lang ng mga tao, sinira nila yung tubo ng mga tubig, tapos bali, tinimba-timba nila papuntang fire truck namin. Pasado 5:00 ng umaga kanina nang tuluyang maapula ang apoy. Tinatayang 1,000 pamilya apektado ng sunog. Ang ilan, nakuha pang balikan ng mga naabong tirahan para ipunin ang mga pwede pang pakinabangan at ibenta. Bahagya pang bumagal ang daloy ng trapiko sa lugar. Ilang gamit kasi ng mga residente ang nakahambalang sa kalsada. Pansamantalang nanunuluyan sa kapilya at covered court ng barangay hall ang mga nasunugan. Tubig po, pagkain. Tapos, yung baby ko po inuubo. Kung sino man po nakakapanood, kami po nasunugan. Kung maaari lang po, humihingi po kami ng tulong. Patuloy na inaalam ang sanhi ng pagliyab. Lala Roque, GMA News.